Dami ka. Yan, maaari na po ito. Maaari na po ba tayo mag-smile? Wala na, wala. Pag-araw talaga ng mga nanay, yan mo tahimik. Tahimik talaga ang mga nanay. So, tingnan naman po natin, kulang ang upuan sa kabilang side para sa mga nanay. So, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng mga nanay. Bakit kaya sila nagsama-sama ngayon? Ano kayong meron? Alam niyo ba kung anong meron ngayon? Yan, sa mga natutulog na tatay, sa mga natutulog na anak. Paalala ko, Mother's Day po ngayon. Baka nakalimut kayo. Kaya nga po ito, pinagsama-sama namin sila para isang buong lakas. Ano po? So mapapansin natin, tingin kayo sa bilang side, kulang yung upuan para sa nanay. Meron pa mga inilaang nanay na dito sa kabilang side. So good morning! Good morning! So dahil sa ngayon ay Mother's Day, so pag-uusapan natin syempre tungkol sa nanay. Gusto niyo ba na sermonan natin sila? Yes, daw sabi ng mga anak sa asawa. Kasi palagi nila yung nanginermon. Kasi syempre, nanay sila. So, hindi natin gagawin yun. Syempre, dahil ngayon is to honor them. So, lahat naman tayo ngayon ay nag-agree na ang pagiging nanay, literally, napakahirap. Ano po? So, 9 months pa lang. So, sinapupunan natin ay maraming ng challenges sa buhay. So, ang pagiging ina, isa sa pinakamataas na tungkulin sa buhay. Dahil sabi nga, 24/7, ang service mo, no day off, with underpaid or no payment at all. So, kaya nga po, dahil sa dami ng challenges, at sacrifices ng mga nanay at upang maipakita naman natin ngayon sa mga nasundi dito mga side ang pagmamahal natin. Siyempre, meron tayong inilaan na isang araw upang ang mga nanay ating ma-appreciate. So Mother's Day is a special day honoring mothers and it's celebrated throughout the world. So hindi lamang po mga Pinoy ang nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day. So happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa mga nanay ng Peace of God. So, kaunting trivia lang. Sabi ka, alam naman natin na nagsimula ang Mother's Day dahil merong isang anak na gusto niya, dahil sa pagmamahal niya sa nanay niya, gusto niya i-appreciate yung nanay niya. So tayong lahat na nandito, mga anak din naman, ano po, kahit nanay tayo, ay mga anak din tayo. So, ang message na ito, kung hindi ka man naging ina, ay meron ka namang ina, no, na dapat kong i-appreciate ngayon. So, makinig ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, makikinig ako. Diba? Kasi, baka sabihin iba, nanay lang yan, pang nanay na message eh. Diba? Pero sabi nga dyan, it's expression, public expression of love and reverence sa lahat ng mother ngayon. So, sabi nga dyan, there is no greater love than a mother. So, kung ano man po. At dahil ngayon po ay Mother's Day, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, ay buhay ng mga nanay sa Bible. Sa Bible. Diba? Para rin tayong ma-encourage. So, sabi dyan, ang tema po natin is nanay, tibay ng puso, lakas ay pagsubok. So, makikita natin yan sa Exodus 2, 1-10. So, sabi niya dyan, mahirap maging nanay. Ano po? Mahirap maging ina. So, lahat naman naranasan natin yan sa pagliliwal pa lang, paglilihi pa lang, pagbubuntis pa lang. Pero ito, may napansin ako. So ano lang tayo dito, konting, gusto ko lang kumustahin yung mga nanay. Kumusta po ba kayo? Okay lang yun. Parang ibang nanay, ayaw meme ka, nag-loading pa. Kumusta po mga nanay? Okay lang. Ay, parang
hirap? Okay lang, masaya naman. Dapat, kumusta po mga nanay, pinagpala ako, di ba? Dahil ako ay isang nanay. Yung kaya okay lang, di ba? Kasi ang okay lang ay okay na ano ba? Ay, sanay lang, hugot agad, no? So sabi nga dyan, bago tayo mag-start, mag-real talk muna tayo. May napansin ako sa mga text ng nanay. Pag nag-aalala sa inyo, nakakatanggap kaya kayo ng mga text ng mga nanay nyo? May nag-PPM pa ba sa inyo? Sa mga, ng mga nanay, sa mga anak? May nag-PPM pa sa inyo ng mga nanay? Kahit di ba, kahit matanda na tayo, pinipm pa tayo, pinetext tayo ng nanay natin. So, meron akong mga example dyan na mga text ng mga anak, ng nanay sa anak nila. So, may maliit lang kasi, pero babasahin ko na sa inyo. Ha? Kalimutan mong pasa yung ibang hiningian ko na nanay. Actually, may hiningian ako ng mga nanay, ng mga anak. Sabi ko, paano ba mag-text ang nanay mo sa'yo kapag may sinasabi? Paano yung way, di ba? Kasi ang nanay, ganito. Nanay number 1, anak, kumain ka na ba? Huwag puro cellphone. Magdasal ka na. Mahal ka ni Lord at ako din. Nga pala, maghugas ka ng pinggan pag uwi. Love, nanay. O, di ba? 100 message in one text. Galing. Nanay lang makakagawa niyan. Kaya niyo ba yun? Di ba? Meron ng relate sa lahat. May utos, lahat no, kompleto. So, meron pa isang nanay, ito naman, ang piniem niya sa anak niya. Eto, may asawa na. Alam kong 30 ka na at may asawa ka na. Pero anak pa rin kita. Umuwi ka na dito, may sinigang ako, si Lord din, hinihintay ka niya. Bumalik sa church. Sige na. Love, nanay. Nilagyan ko na ng love, nanay, pero walang mga diba? So yan, may mga nagpipilin sa ating mga nanay na may guilt trip, ano? Alam mo yun? May gospel, may pagpaalala ng gospel, pero ginigilty feelings ka, pero, di ba, bibigyan ka ng combo yun, di ba? Sinigang. May sinigang na daw sa bahay. Siguro paborito ng anak niya yun, ano, para umuwi. So, ang galing ng nanay, may sinigang combo siya. Ang nanay lang ang makakagawa nun. So, sabi nga yan, anak pa rin kita. Di ba? Kahit may asawa na, anak pa rin. Si Lord, hinihintay ka, gospel. May sinigang, pambawi, para hindi ka magtampo. So, ang nanay, may marketing strategy. Minsan, naiinis tayo, pero deep inside, alam natin, mahal niya tayo. So, isa pa, number 3. Anak, sorry, hindi kita nababantayan sa school. Hindi ko alam, safe ka ba? Pero pinagpipray kita gabi-gabi, bahala na si Lord sa'yo. Mahal na mahal kita. So, yan po yung isang nanay. Yan po yung text na siguro sinulat habang umiiyakan ko. Yan kasi yung may nagtampo siguro yung anak niya, or hindi nagpaalam, di ba? Ayan yung mga, yung mga PM na mga, yung mga relate na mga nanay na walang protection. Pero ito po, ngayon po, yung pag-uusapan natin is yung nanay na isang nanay sa Bible na alam natin, minsan hindi napapansin yung ginagawa. Katulad, sa totoo lang po, pinapansin niyo po ba yung mga text or PM ng mga nanay natin? Replyan niyo naman po. Minsan kasi nagsisinlang, pansinin po natin yung mga message ng ating mga nanay. Ay, kayo kinakausap ko pala. Pansinin nyo naman po yung mga PM ni nanay. Minsan tayong paulit-ulit. So, meron isang nanay, kilala nyo, nung nakaraan na nag-message ako, ang nagdala sa wilderness, si Moses, di ba? So, ang pag-usapan natin ngayon ay yung nanay ni Moses. So, sino nakakilala sa nanay ni Moses? Usually kasi, ang mga nababanggit na palaging nanay, yung mga sikat. Pero ito po, si Jochebed, hindi siya masyadong sikat na nanay sa Bible. So, sabi nga dyan, kung magte-text daw po or mag-PPM si Jochebed, ganito daw po ang sasabihin niya.
Moses, anak, 3 months kitang tinago, pero hindi na kita kayang protektahan. Ilalagay na kita sa basket, sa ilog, hindi ko alam sino kukuha sa'yo, pero alam ko si Yahweh, papantayan ka niya. Balik ka na sa akin, nanay. So, yun nga, kung si Jochebed siguro ay nandito ngayon, yun ang ipipm niya kay Moses. Pero walang cellphone noon. So, kayo po, mga nanay, gamitin natin yung media, yung cellphone, paalalahanan ng mga anak, di ba? Malaking bagay po. So, sabi nga yan, marami tayong mga pinagdadaanan. At ang superwoman, marami tayong pagdadaanan. Kaya nga sabi, yung message natin ngayon ay, nanay, tibay ng puso, lakas ay pagsuko. Sa tayo pa'y manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya at pagpapala niyo po sa aming lahat ngayong umaga na nakarating kami dito, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, O Lord God. Ikaw po ang siyang gumabay sa amin ngayon, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso at isipan, tenga na hanggang makinig, O Lord God, at mananam namin lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid ko na narito. Tulungan mo po ako, Panginoon. Anoint me with your Holy Spirit, Panginoon. And bless me, O God, Panginoon. Patawarin sa mga kasalanan na gawa, Panginoon. At mapila ka nawa ang dugo mo, Panginoon, na siyang pumalot sa akin sa mga sandali ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, intro ko lang yan. Yun yung mga testimonies ng mga, ng mga nanay na nag-PPM. Kasi minsan napapansin ko nga, hindi na pinapansin daw. Kasi nagrawat na yung mga nanay eh. PM na ako ng PM. Text na ako ng text. Kung ayaw ako sagutin. Baka naman kasi walang load. Hindi, yan. Ano po? So, nanay, ilang beses mo na sinabi, di ba? Lagi natin sinasabi, kaya ko pa, Lord. Pero, pag mag-isa na lang tayo, kumusta ka na? Pag mag-isa na lang po ba tayo, kumusta na ang mga nanay? Siyempre, ang mga nanay, ang alam ng buong mundo, malakas sila. Kailangan maging malakas tayo, di ba? Kasi tayo tinitingnan ng mga anak natin, lalo na yung mga maliliit na bata. So, dapat maging malakas tayo. Sabi nga dyan, kailangan hindi tayo marunong sumuko. Pero ngayon, pag-aaralan natin kung paano ka sumuko. Kasi si Jochebed, ang nanay ni Moses, Miriam at Aaron. Ang kasaysayang po ito ay mababasa natin sa Exodus 2, 1-10. So, nagpakita siya ng matinding pananalig sa Diyos. So, sa Exodus 2, 1-10, sa verse 1 po, si Jochebed hindi sumikat sa paghawak kay Moses. Diba? Sumikat po siya sa pagbitin. Ang superwoman na gusto natin sumuko. So, tayo pong lahat ay mga superwoman. Superwoman nga ba? Yes! Kasi, biruin mo, mabubuhat mo yung anak mo kahit gaano kabigat, no? Lalo na pag may emergency. Ano po? Talaga nga, ang sabi nga ng bunso ko, hindi lang ikaw superwoman, hindi ka pa. Kasi lahat ng hingin mo, kaya ibigay mo. Kung sirang sinelas, kasi sa project, di ba? Sige, sandali na pang kita. O, ayan na, meron na. Di ba? So, lahat kaya ibigay ng nanay. Tama po ba? Tama, kaya ibigay ng nanay. So, hindi mo pero tayo po mga nanay ngayon, hindi naman po natin kailangan maging superwoman, di ba? Kailangan lang maging surrendered woman. So, yung point 1 po natin, ang lakas ng pagsuko ay nagsisimula sa pag-amin na hindi ko na kaya. So, sino mo ba ang lahat ay kinakaya? Wala ba? Kasi mataas ka ba no? Hindi mo lahat kinakaya. Kaya nga tayo may asawa. Yung kakalimutan yung asawa, hindi ko kayo kinakalimutan na lagi kayo kalito. Diba? Kailangan aminin natin na hindi natin kaya. So, sabi sa verse 3, when she could, paano yung verse, Ben? Yan. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. So sa 3 buwan, recap tayo. Nung panahon nila,
pinapapatay ng paraon yung mga batang sanggol na lalaki. So dahil sa pagmamahal ng ina sa anak niya, tinago niya. Kasi imagine ninyo, ang paraon, inutusan niya yung mga kumadrona, yung mga nagpapaanak, na kung may papanganak sila na batang lalaki, patayin agad. So ito, nung dumaan yung decree na yun, ay ginawa ng nanay, apakahirap no, tinago niya yung anak niya ng 3 months. 3 buwan itong itinago ng ina. So syempre, napakahirap nun. Dahil maraming mga sundalo yung paraon nun. So talagang fair ang sabi, sino ba ang unang tumalo sa paraon? Di ba sa lesson natin nun, si Moses, dahil naitawid niya sa ilog ng sa dagat ng yung mga 200 slaves. Pero, mas nauna pa lang nanalo ang nanay bago si Moses. Kasi, naloko, naitago niya. Hindi nalaman ng parao, kahit gaano siya kagaling, kahit gaano siya magbantay, hindi naitago sa isang nanay at 3 buwan na sanggol. So sabi nga niya, pero dumating ang pagkakataon sa verse 3, sinabi niya na hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinagira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya ito dito ang sanggol at nilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. So sabi ko dyan, when she could hide him longer. So nung hindi na kayang itago, tahimik, planado, tinatago, pero may hangganan ng lahat. Dumating yung araw na hindi na nila kaya. Diba? Ang pagsuko ay hindi pagkalo. Ang pagsuko ay honesty. Hanggang dito lang ako. Lord, hanggang dito na lang ako. Ikaw na po. So may pagkakataon ganun. Umamin tayo mga nanay, hindi lahat kaya. Kailangang isuko. Sabi nga yan, minsan, malapit na yata tag-ulan. Diba? Naranasan niyo ba na pag umuulan, malakas ang ulan at isama mo ang anak mo, meron kang payong nasira, ipilitin niyo ba ng buksan, diba? Dahil gusto mo parehas kayo hindi mabasa. Lalong-lalo na yung anak mo. Pero, sabi nga dyan, pinahayaan minsan ng Lord na masira yung payong natin. Para, hinahayaan ng Lord minsan ang nanay hindi makontrol ang mga anak, ang pera, ang asawa. Bakit kaya? Para tumakbo sa kanya sa tunay na silong. Sabi sa Psalm 91:1, sa awit 91:1, si Jochebed, nung nasira yung payong niya, gumawa siya ng basket. So, ang tunay na silong natin, Psalm 91:1. So, isang example pa dyan ay si Hagar. Sa Genesis 21:15-16, itinapon sa ilang yung mag-ina. So, wala nang inumin. Inilipat si Ismael, lumayo, at nung makitang mamamatay ang anak niya, sumubo siya sa Lord, umiyak siya. So, ang resulta po, narinig ng Lord yung boses ng yung iyak ng anak niya. So, sabi nga dyan, kung hindi mo na kaya, kung hindi na natin kaya, may mga itinatago kasi minsan ang tao na hindi na talaga kaya natin kontrolin mga nanay. Ano po ba yung mga hindi natin kayang kontrolin na pangyayari sa mga anak natin, or sa asawa natin, or sa pamilya natin, di ba? Siguro yung tinatago na 3 years ng bisyo ng anak, yung mga bisyo ng anak na tinatago sa mga nanay, hindi natin makontrol. O yung galit sa kapwa, na hindi rin natin makontrol. Si Lord, naghihintay lang po siya para ibigay natin sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya na, hindi ko na kaya. Di ba? Hindi ko na kaya. So, ang tanong dyan, ano yung tinatago nila na kailangan mo ibalik sa Lord? Na kailangan mo ihingi ng tulong sa Lord? So, number 2, ang lakas ng pagsuko ay paggawa ng paraan
or basket bago bumitiw. Kasi si Jochebed, gumawa siya ng basket. Ano po? Tayo po, hindi basta-basta magsusurrender. Kailangan may gagawin din po tayo. Siguro, pamilya sila na nagplano. Kasi makikita natin yan, may plans talaga sila eh. Tinignan muna nila siguro na ang prinsesa, anak ng paraon, ay laging nagpupunta sa ilog. No? Siguro inano muna nila, ang tawag doon, inispiyahan nila yung mga laging nagpupunta sa ilog kung saan nila iiwanan si Moses. So si Moses, di ba, 3 months tinago para hindi patayin ng paraon. Nung hindi na kaya, gumawa si nanay ng paraan. So kumuha siya ng basket, at ginawa niya ito. Nilagay niya yung bata, hindi basta tinapon si Moses. Pinagpuyatan, pinatiba yung basket, saka binitiban. Ano po? Surrender, kung sinurrender natin sa Lord, lahat ng challenges natin, at lahat ng problema natin sa buhay. Hindi yung bahala ka na Lord. Lord, bahala ka na dyan ha. Pero, wala ka naman mag-account din na gagawin. Kailangan meron din naman. Dahil hindi naman binigay agad ni Jochebed ng basta na lang kay Lord, no? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng basket, nagplano sila ng asawa niya siguro, pati yung anak niyang panganay, makikita natin later on, na meron talaga silang plano. So, ginawa na ng nanay ang best niya. So ito Lord, ginawa ko na yung best ko. Araw-araw ko na siyang pinipm. Gabi-gabi ko na siyang hinihintay. Ano pa? Palagi ko na siyang sinusubaybayan. Pero Lord, bakit ganun? Rebelde pa yun. Lord, bakit ganun yung anak ko? Nagkakamali pa din. So dapat daw po, bitawan na natin, di ba? Ibigay natin sa Lord. So sabihin natin sa Lord na, ginawa ko na yung best ko. Lord, ikaw naman. Di ba? Minsan daw po kasi may mga pagkakataon tayo na ayaw nating bitawan. No, ayaw nating i-surrender talaga sa Lord. Kasi hindi kaya ko pa talaga. Para lang nga po yung bata na may hawak ng remote. Hindi na uso may remote control, no? Pero pagka yung bata, o sige sabihin natin pag yung bata may hawak na, ayan, parang yung remote control ng TV. Pagka gusto natin hingin, hindi niya ibibigay. Kasi takot na ilipat. Diba? Minsan kasi, kaya minsan ayaw natin i-surrender sa Lord kasi natatakot pa rin tayo. May takot pa rin tayo, no? So dapat daw po, pag sinurrender natin at pinitiwan natin sa Lord, dapat tanggapin natin yung purpose na ibibigay niya. Kasi baka minsan, yung gusto lang natin, yung nais natin. So meron pa isang example dyan, si Hannah. So si Hannah, nag-pray siya para magkaroon siya ng anak. Sa 1 Samuel 1:27-28, mababasa natin doon, isa pa, halimbawa ng isang ina ay si Hannah. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan niya ako. So, dapat po talaga pinag-prayer po. Kung hindi man po tayo magkaroon ng anak sa ngayon, ipanalangin po natin, no? Na magkaroon tayo ng anak. So, sabi nga dyan, pinag-pray ni Hannah. Pero, kailangan din niyang bitiwan si Samuel. Sa verse 28, sabi po dyan, nagdasal muna siya ng years. Kaya naman po, inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay at sumamba sila doon kay Yahweh. So, nung pinag-pray niya, sige Lord, bigyan mo ako ng anak at ipagkakaloob ko to sa iyo. Pag binigyan ka ba ng anak, ipagkakaloob mo talaga sa Lord. Baka pag malaki na, ayaw mo na. Yun nga po yung fear ko talaga. Kasi nung sabi ko noon, di ba may PWD akong anak, so ayaw ko na talagang mag-anak ang sundan. Sabi ko, Lord, baka yung susunod, ganun ulit, nakakatakot. Pero nag-pray nga kami, sabi nga ng darling ko, sige, subukan natin. Sabi ko, sige, bahala na, di ba? Kung kalooban ng Lord. So, pero ito yung prayer ko talaga. Si Hannah po talaga ang naging encouragement sa akin. Nung pinag-pray ko po talaga na, Lord, bigyan mo lang po ako ng anak, normal na anak, kahit ano, lalaki o babae, basta normal. Bigyan mo lang po ako. Ay, ibibigay ko po sa'yo. Yan din po, sabi ko, hahayaan kong maglingkod siya sa'yo. Pero nung nandun sa gitna, sabi ko, paano kung
ano na siya, bibigay ko ba talaga siya sa Lord? Parang mas gusto kong yumaman na lang siya kasi para merong tutulong sa akin, magkakaroon kami ng caregiver, di ba? Alam mo yun, yung hayahay ka na lang, magiging doon niya ka. Naisip ko rin po talaga yun, sumagi sa isip ko na mag-aaral na lang, mag-abroad, gano'n, ako lang maglingkod sa Lord. Pero pinaalala ulit ni Hannah. Yan, so sabi ka niya, nasa na yung konsumo? Naglilingkod ba ngayon? Yun po yun, naalala ko po nung ginagawa ko tong message na to. So, by God's grace naman, kahit paano naglilingkod po siya. Amen! Diba? So, sabi nga dyan, kung gagawa tayo ng basket, kailangan mananalangin tayo. At kung gagawa tayo ng basket, kailangan matuto din tayo magpatawad. So, sa point 3 po, ang lakas ng pagsuko ay pagtitiis habang naghihintay. So, ito po, ang pinakamahirap ng pagsuko. Hindi yung anak mo na di ka na kaya, hindi yung pagbitaw ng basket ang problema. Ang pinakamahirap, yung paghihintay pagkatapos mong buntag. Ito po yung pinakamahirap talaga yun. Yung, Lord, sa'yo na to, sinusurrender ko na lahat. Pero, pagtalikod mo, minutes lang, nagbago na naman. So, ito yung sinasabi ko. Sa verse 4 po, his sister stood at a distance to know what would be done to him. So, ituloy natin yung kwento ng Jochebed. At ang kanyang kapatid na babae ay tumayo sa malayo upang malaman kung ano ang gagawin sa kanya. So, nung inihulog na si Moses sa ilog ng Nile, umalis lang po ba sila basta at iniwan? Hindi, di ba? Nagbantay. O, inutusan ni nanay ang anak. Galing, di ba? Talagang may plano sila. Pamilyang planado. Inutusan ng ang anak na panganay na bantayan mo yung kapatid mo, doon pa lang sa malayo. Tingnan mo kung sinong dadampot. Ikaw na anak, kaya mo ba sumunod doon? Di ba? Nakaka-relate ba kayo? No, minsan inutusan kayo ni nanay, Di mo na makakatakot naman, parang ito si nanay. Parang sinusubo ko sa di ba? Sa dragon, di ba? Sabi nga dyan, pag binitawan natin, yung mga alalahanin natin, yung mga iniisip natin, ibigay natin talaga sa Lord. So, ang tanong dyan, pagkatapos mong bumitaw, marunong ka bang maghintay? Katulad ni Miriam, naghintay po siya. Kasi kadalasan, sinusuko natin kay Lord, pero pag uwi sa bahay, halimbawa dito, mga girlfriend ko kayo, pag uwi niyo naman sa bahay, kukunin ulit yung basket, At mag-aalala na naman. Teka nga lang, Lord, tutulungan na kita ulit. Dalawa na naman tayo mag-alala, Lord. Ayoko ikaw lang mag-aalala. Di ba ganun yung mga nanay, Hindi. Pag binaba mo na, wala nang balikan. Kasi makahalata ako, baka lalo pa makuha ka ng mga sundalo yung anak mo. Kung binalikan pa ulit ni Miriam, na sinabi niya, bisa ganyan tayo mga nanay Di ba? Bawi. Balik, bawi. Di ba? Pero hindi. Dapat may isang salita. Pakinig ka loob mo na, ikikaloob mo na. So sabi dyan, sa Psalm 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still, wait patiently. Tatlong utos na ayaw nating gawin. Kasi ang hirap nga nung maghintay lang, at umupo ka lang. Ang hirap po, na nakatumanga ka lang. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Di ba? So, ang gusto natin lagi, naka-microwave si Lord. Lord, baguhin mo po yung anak ko, yung asawa ko. Pwede bang 30 minutes lang? Di ba? Gusto natin lagi ganun Pwede bang 1 minute lang, pagalingin niyo na po yung mga anak ko? Pwede bang, Lord, yung problema namin ng pamilya ko, pwede bang, sandali lang? Pero sabi nga ng Lord, di ba? Ang Lord, hindi daw po siya microwave. Ang Lord ay yung crockpot. Ano yung crockpot? Yung low heat, matagalan ang pagluluto. Ang microwave kasi, mabilisan. Yan tayo gusto mabilisan Pero nung unang panahon, ang crockpot po talaga. Low heat, di ba? Sabi nga dyan, hindi lang 8 hours, 8 years, 80 years. Si Jochebed po, 80 years ang hinintay niya bago si Moses dalhin ang mga Israelitas sa wilderness. So, ang haba,
Haba ng paghihintay, o yung anak ko kaya, magpapastor. Ilang years muna, di ba? So, malay natin, meron din magpapastor ng mga anak natin, di ba? At pastor. Pero sabi nga, tulad ni Moses, deep ang luto. Di ba? Solid yung pagbabago. So, huwag tayong mag-alala na matagal bago baguhin yung mga asawa natin, anak natin, ano po? Kasi, baka pag binago ng Lord yan, maging katulad ni Moses yan, di ba? So, walang imposible sa Lord, di ba? Yung deliver nga, sabi nga dyan, si Miriam, nakita din natin dyan yung paghihintay niya, di ba? Ang naisip siguro nun ni Miriam, ano kaya ang kumuha sa kapatid ko? Buwaya? Pero mo, kung nilapitan yun ng buwaya, tatalunin niya ba? Di ba? Ang hirap din ang nalalagayan niya, pero naghintay siya, di ba? Na dumaan yung prinsesa, di ba? So, meron pang isang nanay na ipakikilala ko sa inyo, si Rizpa, sa 2 Samuel 21:8-14. Nanay din siya, dalawang anak ni Rizpa, binitay yung mga anak niya at yung bangkan niya nakabitin sa burol. So, may mga injustices na nakukuha tayo sa mundo. So, kaya ko siya sinama kasi minsan may mga injustices na nangyayari sa mga anak natin. Ano po? At ang nanay, ang tuluyan talagang nagsasakripisyo dito. So, sabi nga dyan, sa verse 10, Rizpah took Samuel from the harvest until rain fell. She did not allow the birds by day or the breeze by night. So, grabe. Binantayan. Sinihan ako. Bebe, Rizpah na. Binantayan ni Rizpah yung bangkay ng mga anak niya na nakabitin 6 months. Imagine po. Yung anak niya kasi nabalitaan niya namatay, nakabitin, ganun lang. So, ang nanay, dahil gusto niya magkaroon ng maayos na paglilibingan yung anak niya, binantayan niya ng 6 months. 6 months niya, ulan, init, araw, gabi, tinaboy niya yung mga uwak, tinaboy niya yung mga asong gubat, binantayan niya at nagkaroon siya ng tiwala, di ba? Kasi nga, kahit bantay na yung mga anak niya, mahal pa rin niya ang mga ito. At hinihintay niya na magkaroon ng maayos na libing, kaya ang pagtitiwala niya ay nasa Diyos na buhay hanggang umulan. So sa verse 14, sa verse 14, after that, God responded to the plea for the land. After 6 months, ng pagbabantay ni Rizpah umulan, natapos ang tagutom at nailibing ng maayos ang mga anak niya. So dahil 6 months nandoon ang nanay na nagbabantay sa bangkay ng mga anak niya, narinig ni Hari. Sabi niya, sino ba yung nanay na yun na napakakulit, napaka-devoted talaga? Di ba minsan ganun tayo? Pag meron tayong justice na hinihingi, pabalik-balik tayo sa barangay. Sige na naman, tulungan niyo ako hanggang sa si Kapitan makulitan na sa'yo. Pagbigyan ka na. So ganon si Rizpah. Narinig ni Hari na ibibing ng maayos yung mga anak niya. Pero 6 months, di ba? Hindi mabilisan. 6 months. Si Moses kanina 80 years, si Rizpah 6 months. So sabi diyan, nanay, baka may mga patay na tayong pag-asa sa mga anak natin. Di ba patay, no? Yung mga, halimbawa, nag-drug addict, na mali ng landas, nagbisyo, tumalikod sa Lord, tapos nag-iba sila ng pananampalataya. May ganun po eh. Kapatid ko ganun eh. Kaya ngayon, pinag-preparation ang ganun namin ito, di ba? Tanong nga, hanggang kailan mo siya babantayan sa prayer? Hanggang kailan? Hanggang kailan umulan. So, ang tanong sa ating lahat, hanggang kailan mo babantayan? Yung hindi ka mag-quit ng first month, second month, di ba? Minsan kasi ganun tayo eh. Ayaw naman kasi sagutin ng Lord yung prayer ko eh. Mag-quit na nga ako. Pray lang tayo, mga nanay. So, sabi nga niyan, yung hinihintay mo ng 6 years, 6 months, si Moses, 80 years, alutin ko pa kaya yun, no? Lord, yung hinihintay sa akin ng nanay ko, bigay mo na. Yung ginagawa ko sabi ko nga, prayer ko, Lord, yung pinagpipray ng nanay ko para sa akin, bigay mo na sa kanya para makita na niya, di ba? Baka hindi abutan. So sabi nga dyan, pag sinagot ng Lord naman
yung mga prayer natin is habang buhay nating testimony. Diba? Lagi-lagi natin pinitestimony. Ano po? Yung habang buhay natin matitestimony. So, Galatians 6:9, let us not grow weary. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap it if we do not give up. So, sa lahat naman po, applicable to. Sa atin pong lahat, dapat gamitin natin to. May due season ang pagsuko mo, basta hindi ngayon, baka paglola ka na. Di ba? Baka malay natin. Basta wag lang po tayo magbibitiw sa paghihintay. So, sabi nga dyan, maghintay ka. Anong kata maghintay ka? So, ang mga nanay po, usually, pag nakwento ko lang sa inyo pag nagpe-fellowship kami, pag may isang umiyak, naku, lahat nag-iiyakan na. Sabi ko, malaala ba dito kayo? Pag may isa lang, hindi ba nila narinig yung kwento? Tumulong pa lang yung luha. Ganito kasi, ano pa lang, tumulong pa lang. Makita mo pag tingin mo, lahat sila nag-iiyakan na, hindi pa nila alam yung reason. So, sobrang sobrang ang ano ng puso nila. Pero, makikita natin dito na pinatitibay ng mga ganong pagkakataon. Bakit kaya pala iyakin ng mga nanay? Pero akala nyo matibay sila, tingnan mo nga, kaya nila lunukin yung mga yung mga kaibigan para lang ipakipagsapalaran yung mga gusto. So, point 4, ang lakas ng pagsuko ay may gantimpala kay Lord. So, sa Exodus 2:9-10, diba, sabi sa verse 9, take this child and I will give you your wages. So, noong pumunta, sinabi nung nakita ng anak ng prinsesa si Moses, kinuha niya yung basket, kinuha niya yung bata. At naghanap siya ng mag-aalaga kay Moses. Galing ng plano ng magpamilya nito, talagang pamilya planado Lumapit dahil sa nagbabantay si Miriam, lumapit siya kay prinsesa at sinabi niya, ako po, ang kwento ko na lang ito, basahin niyo na lang dun sa verse natin. Sabi niya, ako po, may kakilala ako na mag-aalaga sa batang yan. Galing, no? Kung hindi siya nagbantay doon, nung naghahanap na yung prinsesa, baka kung sino-sino na nagbantay kay Moses. Pero, planado, di ba? Pinagplanuhan nila Jochebed ng anak niya at ng asawa niya kung ang gagawin, no? Ang nangyari, grabe si Lord, no? Yung binitawan ni Jochebed, Lord, ikaw nang bahala kay Moses. Pero nung binalik sa kanya, may sweldo pa siya ngayon. Di ba? Grabe, galing! O, isa namang amen dyan. Palakpakan natin Lord dyan. Di ba? Naligtas na si Moses. Kinuha ng prinsesa, maaalagaan pa niya, mababantayan pa niya, may sweldo pa siya, di ba? May bonus pa. So, ang Lord lang daw po makakagawa niya, di ba? Only God knows. Sa Hebrews 11:23, they were not afraid of the king's edict. 11:22. Naka-name si Jochebed at ang asawa niya sa Hall of Fame. So, yan. Hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's edict. So, natakot silang mag-asawa, di ba? Malamang hindi naging Moses si Moses. Ano po? So, makikita natin dyan na sa lupa, makikita natin na minsan, sasabihin lang natin mga nanay, wala naman kami 13 months, wala naman kaming bonus. Pero hintayin yung bonus sa'yo, Lord. Diba? Yung huwag kayong malungkot, kasi sasabihin niyo, sanay na ako, hindi ako binibigyan na anak ko, Mother's Day. Huwag naman gano'n, diba? Masaya pa rin. Kasi, diba, yung mga prayers mo, sabi nga sa Awit 56 verse 8, you have kept count of my tossings, put my tears in your bottle. So lahat daw po ng luha natin nakaresibo sa langit. So ngayon mga resibo, no? Dapat laging lahat may resibo. Di ba? Lahat dapat may resibo. So tayo din, mga nanay, umamin kayo. Gusto nyo kasi lahat may resibo Di ba? Kaya ngayon Mother's Day, kumusta po kayo? Okay lang. Kasi wala pa kaming resibo ng ano ba? Resibo ng cake, ng bulaklak,
ano ba sa inyo? Nang lalabas ng hotel? So, ganyan, di ba? Pero, si Jochebed, nakita ng Lord, di ba? Nakita niya yung resibo na binalik sa kanya, di ba? So, meron pa isang example dyan, yung woman, yung nanay na balo sa Sarepta. Sa 1 Kings 17, 8 to 16. Ito po yung kwento ng mag-ina. Ito naman po ay inang balo. So, maraming case sa Bible po talaga tayo na may encourage po. Ito naman po ay isang ina na balo na ang anak niya ay wala na silang makain. So, huling harina, huling langis, kakainin na lang nila ng anak niya. At dumating si Propeta Elijah, nanghingi siya ng pagkain. So, sabi niya, igawa mo muna ako sa verse 13, at ano man po ang ginawa ng ina. So, minsan di po ba, may lalapit sa atin. Nanay, ganyan talaga eh, mapagmalasakit. Kakainin niyo ng mag-ina, pero ito ang problema ng mga anak, no? Umaming kayo. Minsan, sasabihin ng nanay, binigay ko na sa'yo yan eh. Nagpunta lang si kumare mong ganyan, binigay mo na. Ano kakainin natin ngayon? Di ba? Mga nanay kasi ganun eh, no? Naawa kasi. Pero sabi nga dyan, dapat din naman, katulad ni Propeta Elijah, binigay niya, binitawan niya yung arena at saka yung langis. So, ang naging resulta, the jar of flour was not spent 3 years na hindi naubos yung kanilang pagkain. Ito yung kwento ng babaeng balo sa Sarepta. So, kung magtitiwala tayo sa Lord, palaging may bonus, hindi lang natin nakikita. Kaya lang, kailangan munang mag-sakripisyo. Hirap kasi, kakainin ko na, di ba? Ang hirap magtiwala. Eh, kung pahiramin ko si Kaan, hindi mo ibabalik, di ba? Baka ilang years pa, pero sabi nga dyan, kailangan nating ibigay sa Lord, di ba? Para hindi dumamis. So, sabi dyan, kung gusto natin ng mga resibo, at kung gusto natin ng interest, dapat magtiis ka, di ba? Pero, sabi nga dyan, kung hindi naman ngayon po yung pag-aani mo, baka sa susunod na henerasyon, aani ka naman, di ba? So, sa conclusion natin sa Exodus 2:10, she named him Moses because I drew him out of the water. Bakit Moses, di ba? Kasi may nanay na si Jochebed na marunong lumuhod at sumuko. So, siguro, hindi naman basta-basta nila i-let go ang batang yun nang hindi nila talaga inilaan sa Lord. At hindi sila nagpapalataya sa Lord. So, sa Hebrew 6:10, ito po ang ating verse na iiwan ko sa inyong lahat na God is not unjust. Diba? Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga higirang ng Diyos. So sabi nga dyan, to forget and hindi nakakalimutan ng Lord yung mga pagpapagal na ginagawa natin. So mga nanay, kung nahihirapan man po tayo ngayon, di ba sabi nga dyan, kailangan natin maging matibay. At kailangan natin maging malakas para sumubo sa Lord. Sabi nga, walang payslip ang pagiging ina sa lupa. Pero sa langit, lahat naka-record, not in vain. So, nanay, ilang beses mo nang tinatanong, nakikita niyo pa ba ako, asawa ko? Nakikita niyo pa ba ako, ang mga anak? Kasi minsan gano'n daan-daanan ka na lang no? Relate ba? Pansinin niyo naman po yung mga nanay niyo. Kasi ngayon po talaga, kailangan nila ng pansin. Alam niyo po talaga, bubulong ko sa inyo, yung mga nanay mga KSP. Hindi, gusto lang kasi nila na-appreciate sila. So, pag sinabi ko na, di ba pag nagluto si nanay, ganito, bibigyan ko na rin kayo ng tip kasi ako isang nanay. Pag nagluto naman si nanay ang masarap ang luto niya ngayon, sabihin niyo naman nanay, napakasarap ng luto mo, hindi yung nakain mo na, nasarapan ka na, hindi mo na rin na-appreciate, no? Everyday po, i-appreciate natin lahat ng ginagawa ng ating mga ina. So, kung hindi naman po masarap,
ito. Siyempre, alam naman natin na may nanay na hindi marunong magluto at hindi masarap magluto at isa na po ako dyan. Ano? Sabihin niyo naman, pero tinuturuan ko talaga yung asawa ko at anak ko na i-rephrase niyo naman para yung ano ko, yung ego ko, hindi masaktan, di ba? I-rephrase mo, nanay, medyo kulang sa tamis. Kulang sa tubig. Mga ganon, di ba? O kaya ganito, mas masarap po yan kung lalagyan mo ng ganyan, di ba? Mag-suggest ka. Hindi yung ang nanay mo kasi hirap na kung paano pakakainin ng masarap yung anak, hindi man lang sabihin, ay gusto pala ilagyan ng patatas ang adobo, ay puro manok lang. O kaya gusto pala ay bako, yan po. O kaya minsan gusto, ayaw na masyadong maasim. Parang awa nyo na, sabihin nyo po. Para yung mga nanay, kada magkikita kami, ang lagi na lang sasabihin hirap naman magluto, iisipin ko, ulamin namin. Di ba? Pero sa panahon po ngayon, napakadali lang din po magluto. Kasi ang dami ng YouTube, ang dami ng napapanood na vloggers. Dapat ginaya mo, mantik, marunong ka na magkari-kari. Dati, ang tagal-tagal magluto ng kari-kari. Ngayon, may sauce ng gano'n, ilagay mo na kari-kari. Kaya lang, hindi siya masyadong masarap. Siyempre, ang hilig mo na, extended. Pero yun nga po, so sabi nga dyan, lahat naman ay nakikita. So, lahat ng ginagawa natin ay may gantimpala sa Diyos. At ang Diyos ay hindi siya unjust. Siya ay makatarungan. Hindi niya nakakalimutan yung ginagawa natin bilang isang ina. At kung ikaw ay isang ina na ini-influensyan mo, dinadala mo yung anak mo sa pananampalataya, lalong-lalo hindi ka makakalimutan ng Lord. Diba? Si Jochebed at yung tatay niya, nasa Hall of Fame. So sa mga susunod, ikaw na nasa Hall of Fame. So hindi niya kakalimutan ng pag-ibig na pinakita niya. Diba? Kasi lahat may gantimpala. So kung nanay, pagod ka na sa buhay mo, pagod ka na buhatin yung basket mo, yung basket ng anak mong pagre-rebelde, yung patay na mga pangarap mo para sa pamilya mo, para sa asawa mo, para sa anak mo, at minsan, para sa sarili mo. Yung basket ng sakit, ng galit, di ba? Sabi nga niyan si Jochebed, nung hindi niya na kaya, sinuko niya ang buhay niya sa Lord. Sinuko niya ang buhay ng anak niya sa Lord. Ginawa siya ng basket, pinatibay, binitiyo at inilagay sa ilog. So, ngayon po ang tanong sa ating lahat ng mga nanay na ito. Nila Jochebed, ni Rizpah, ni Hannah, at ng babaeng Kalaw. Diba? Kung may hinihintay po tayo na panalangin ngayon, 6 months, ulan, araw, gabi, panalangin. Ipanalangin po natin yung mga problema natin na yan. Diba? At magre-respond ang Lord sa mga panalangin natin. So sabi nga niya, hanggang kailan mo babantayan ng prayer? Huwag po tayong susuko. Kasi yung madali, hindi yun pangmatagalan. Pero pag sinugot ng Lord, habang buhay mong testimony. Kung tulad ni Jochebed, bibitawan natin yung mga basket natin. Handa ba kayong bitawan yung mga basket nyo? At kung katulad tayo may Rizpah ni Hannah, babantay sa prayer, kung maghihintay tayo hanggang umulan. So, kung tayo po ang mga nanay na nahihirapan na hindi natin kayang sabihin sa asawa, sa anak. Kasi may kanya-kanya tayong battle. Alam mo naman po. Marami tayong mga battle na pinagdadaanan. Na minsan, basta sarilinin mo na lang kaysa ibigay sa kanila. Kasi minsan magiging cause ng gulo, ng away, hindi pa kayo magkakaintindihan. Kasi ang mga nanay, pag emotional, lalong hindi mo maintindihan. Kasi iyak na lang ng iyak. Wala na akong naintindihan. Parang kasi iyak na ng iyak, di ba? So sabi nga dyan, kung kayo po yung mga nanay na yun, ngayon po yung pagkakataon natin para i-open
yung mga puso natin, yung mga kamay natin sa Lord. Ibigay po natin sa Kanya. I-surrender po natin yung mga wala nang pag-asang pangarap. Diba? I-surrender po natin yung mga decision natin sa buhay natin, bantayan ng prayer. So, ibulong po natin sa Lord na hindi ko na kaya, pero hindi ko siya iiwan hanggang ulan. So, inanyo po yung mga nanay lang po muna sana na tumayo. At nais ko lang po na i-declare nyo ito ngayong araw. Kung na-encourage kayo po sa buhay ng mga nanay na ito. Alam ko kasi marami kayong pinagdadaanan. Kaya ito po ay isang encouragement. Na kung sila nga, na kaya nila, ano po sagot nyo? Ay, ako rin. Dahil ako ay may Diyos, di ba? Ako ay superwoman. Ako ay surrendered woman. Ang lakas ay hindi sa paghawak. Ang lakas ko ay sa pagsuko kay Lord. So, nais ko po ngayon na aminin niyo po sa Lord na hindi niyo na po kaya. Maaari po muna kayong manalangin. At hingi po sa Lord na aminin niyo po sa Lord na hindi niyo na po kaya. So, kung mag-pray po muna kayong mga nanay. Tulad nito, Bebel. Hindi ka kayang itago, kontrolin, protektahan ng mga anak sa sariling lakas. Kaya banggitin po natin sa Lord na mula ngayon, Lord, hanggang dito lang ako. Ikaw. So, bitawan mo na yung basket ko. Bitawan mo na ang basket ko, ang anak ko, ang asawa ko, ang sakit ko, ang galit ko, ang patay ng pangalan ko. Sumusuko na ako sa iyo, Lord, para sa kanila. So, suko ko na sa Lord. Kasi behind every Moses is a Jochebed and throne. And every answered prayer is a rispa to wait with until we pray. At ikaw, pag-ibig mo yung pangalan mo. Surrender mo yung mga anak mo sa iyo. Surrender mo sa Lord lahat. So, ipanalangin niyo po na hindi kayo bumitaw sa pagiging tayo. So, this moment, alam namin, O Lord, na you are so good. You are so good to us, Panginoon. Lalo-lalo na po sa mga nanay na katayo ngayon, Panginoon. Nakita mo po ang puso nila, Panginoon, kung ano po ang nais nilang i-surrender sa iyo, O Lord God. Kung ano man po ang mga basket na dala-dala nila, Panginoon. Narinig mo po kung ano po ang nasa puso nila, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na from this moment, Panginoon, maging katulad sila ni Jochebed na kayang lumitaw para sa iyo, O Lord. Katulad ni Hannah na marunong maghintay at si Miriam hanggang magbantay. Nanay na hanggang magtiwala, O Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na kung ano man po ang ile-let go namin sa mga sandali ito, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng gantimpala para sa amin. Father God, sa mga tumayong namin today, Panginoon, 6 months man po, 6 years man po, o ilang taon man po ng paghihintay ang aming mga prayer, O Lord God. Bigyan mo po kami ng tibay, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O Lord God. At alam po namin, Panginoon, sa due season, pauulanin mo, Lord, ng pagpapala at sasagutin mo ang bawat dalangin ng mga narito, O Lord God. Panginoon, buhayin mo po yung mga
nawawalan ng pag-asa, yung mga patay na spiritual namin, Panginoon. Ibalik mo po yung nawala, O Lord God. Ibalik mo po kung ano naman po yung mga alalahanin namin, Panginoon. Ibalik mo po ito bilang kapayapaan, O Lord God. Makita po namin nawang halimbawa ang mga inang ito, Panginoon. Kung ano ang pinagdaanan nila, Panginoon, na napagtagumpayan nila dahil sa tulong at biyaya mo, O Lord God. Nananampalataya kami, O Lord God, na sa tulong mo, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may dakilang plano ka sa lahat ng mga nanay na narito. Kaya kami ay naging nanay, O Lord God. At nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, nakakarinig na yung banal na salita, Panginoon. Na sa mga sandaling ito, Panginoon, matuto kami na ma-appreciate, Panginoon, ang lahat ng mga magulang, Panginoon, na meron kami. Lalong-lalo na ang aming mga ina, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na samahan at gabayan ang bawat isa, Panginoon, sa dakilang pahayag mo ngayong umaga, Panginoon. At ang pagpapala, Panginoon, ng kapayapaan, pag-ibig, ang siyang sumaning lahat, Panginoon, Mother's Day man o hindi, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat ina na may problema sa kanilang mga relasyon, Panginoon, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga biyanan, O Lord God. Hibuin mo po, Panginoon, ang mga pagdurusan ito, O Lord God. Yung mga hindi namin nakikita na paghihirap, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Yakapin mo nga unawa ang bawat isa, O Lord God. Lalong-lalo na ang mga nanay na ito, Panginoon. And as we declare, O Lord God, yung mga salita mo po ngayon. Maraming salamat po sa mga salita na kayo po. In Jesus' name, Amen. So kantahin po natin yung The Blessing. Hindi, ito po, ito lang po kanta na to, i-pray po na lang po kayo. So, pakinggan po natin at sambitin po natin ang kantang ito bilang declaration para sa mga natin. Pwede po natin silang kakawin. Shine upon be gracious to the Lord turn his face towards you and Lord bless you. Lasan po natin. Bali po ba i-realize natin ating mga fathers? Yung mga kamay po natin, bali po ba? Yan, i-realize po natin ating mga nanay.
Your family, your children, and their children, and their children. It's made of free upon and thousands generations. Your family, their children, and their children. His presence, going on, every mountain, every mountain, all around you, everything is the morning, and the evening, and the morning, and the glory, and your embrace, and rejoicing, is for you, 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 is for Thank you, Jesus. Amen and amen. Happy Mother's Day po. Special number naman ang mga bata. Tatawagin mo. Ano yan? Ana tayo si Mama. Sige po. Sino po ba ang pinagpala? Sa anong tayo? Mamaya tayo magkausap tayo. Nasa likod na. Kasi nakita si Pastor, namimiss ni Pastor. Yan, ang bagal. Nahanap. Nasa likod pa. Sanay kasi sa harap. Eh, sige po, kunin na po natin yung ating mga sobre. Lahat po ng pinagpala ng Diyos ay pinadako sa pagkakaloob. Yan, ang ganda po ng mensahe ng bless po ang nanay, ano. Daming blessing na tinanggap eh. Kwento ko lang po. Kahapon po kasi, nagluto po ako ng chop suey. Kaya kahapon pa lang, may natanggap na po akong papuri mula sa anak ko. Ang sabi niya, the best ka talaga, nanay. Napakasarap mo talagang magluto. Wala kang katulad. Kaya nilaan niyo kung sino anak yun. Sino sa anak ko yun. Sabi ko, huwag mo akong kutuin. Ayan, makasarap pagka napupuri talaga eh. Ayan, sige po, dito po tayo sa buksan po natin ang ating Bible sa Lucas. Yan, sa Lucas 6 po. Sabi po dito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Kung takal, sisip,